kasama po natin live dito sa studio ang chairperson ng Department of Political Science ng University of the East na si Professor Eric De Torres. Good morning, sir. Thank you for joining us. Good morning. Okay, katulad po ng sabi ni President Duterte at ni Senate President Coco Pimentel, okay, it's more expensive and time-consuming. Other than this, ano pa kaya yung nakikita nating dahilan? Bakit biglang nagpalit ng isip si President Duterte from CONCON to CONAS? Tingin ko ito ay political move din. Secondly, tinitignan natin dito na una, trabaho din naman talaga ng mga mambabatas ang naturang designation. So siguro tinitignan ng ating presidente na since it is the primary function of the legislative branch of government, panahon o dapat lang na talagang sila ang may responsibilidad na mag-amyenda ng ating saligang batas. Okay, hindi natin question or hindi natin dapat questionin dahil ibinoto natin sila no doon sa yung kakayanan nilang pag-amyenda ng batas. But di ba din kakain ito ng oras para sa kanila kahit na mas madali, mas magiging kahit na yung CONCON lang mas time-consuming, pero paano pa magpo-focus yung mga mambabatas sa mga iba pang dapat nilang trabahuhin? Napakagandang punto niyan kasi una sa lahat, hindi lang naman yun yung dapat nilang gawin. Meron din silang iba't ibang mga functions at iba't iba pang mga trabaho na kailangang ipasa din ng mga batas. Kaya nakikita ko dito, mas maganda pa rin din para sa aking pananaw ang Constitutional Convention kasi pwedeng gawin ng mga, kung sa aspetong ito, pwedeng gawin ng mga mambabatas ang kanilang daily function katulad ng pagtingin at pag-amyenda ng ibang batas na pangkasalukuyan habang meron namang ibang mga delegado o ibang mga inihalal na mga tao upang balangkasin ang ating saligang batas. So makikita natin na yung dual function or role or tasking, makikita natin dapat din in sync. So nakaangkla yung mga gagawing mga batas at mga posibleng mga ipasang batas ng ating mga mambabatas dun sa bagong dinadraft na mga na konstitusyon ng ating mga delegado ng Constitutional Convention. Kung sakali man na ito ang mapili na paraan ng kung paano balangkasin ng ating saligang batas. Mukhang kasing desidido na ang ating Pangulo na will go to Constitutional Constituent Assembly. Constituent Assembly. Okay, sa CONAS. So, kung wala na tayong choice at yun talaga, pwede ba nating, pero ang gusto ng tao ay CONCON, pwede ba nating harangin yan? Maaari naman po itong idulog sa mga tao at papiliin ng mga tao at pwede din naman po natin itong masusing pag-aralan. Pwedeng hilingin din ng taong bayan sa ating Pangulo na mas mabuti ang Constitutional Convention as compared to Constituent Assembly. Ang tingin kong pinaka-critical dito una yung time element. Pangalawa pa, siguro kung tinitignan din ng Pangulo ang gastos, marahil siguro sa pagbabalangkas ng ating saligang batas, dapat di natin tinitignan ng presyo niyan ang presyo o budget pagdating dito o gagastusin sapagkat nakaangkla dito yung pangkabuuang yung ideals, principles and values ng isang bansa nakapaloob dito at ito ang magiging sandigan natin at magiging direksyon natin sa mga susunod na panahon. So tingin ko hindi dapat tinitignan ang presyo o budget pagdating dito. Kasi ang sinasabi ay ang diferensya ay siguro around 5 to 6 billion malaki po. Makikita natin malaki, but you don't amend the Constitution every Congress. Exactly. And yung nakikita natin dito, ito rin din yung tingin ko magandang oportunidad upang mabalangkas o baguhin na rin din ang ating saligang batas sapagkat titignan natin may halos magta-30 taon na ang ating saligang batas at tingin ko maraming mga provision dito ang hindi na nababagay o hindi na naakma sa pangkasalukuyang panahon. Pero tingin ko ang pinaka-isang major critical point dito is yung degree ng objectivity sa pagbalangkas ng ating saligang batas. Maraming eksperto ang nagsasabi na kapag Constituent Assembly, hindi mawawala yung makita na may personal interest din ang ating mga mambabatas dito. Professor, bago natin, ipaliwanag natin or paintindi po natin sa ating mga kapatid, ano ba ang CONAS?
sino ang gagawa o mag-aamyenda ng ating batas para mas maintindihan lang Ang po? mag-aamyenda ng ating batas pagdating sa Constituent Assembly ay ang Kongreso. Bilang representante at hinalal ng mga tao, sila ang may primary duty or function at part ng function nila ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Ang Constitutional Convention naman on the other hand is private citizens, sila ay mga delegates, inihalal ng mga tao sa iba't ibang sektor ang nakatask upang mag-amyenda ng ating saligang batas. At ang Constitutional Convention, ang paraan o prosesong ginawa natin noong 1987, nung binalangkas natin at nagkaroon tayo ng ating 1987 na Constitution. So, both may disadvantage at saka advantage. Of course, lumalabas dito yung advantage ng Constituent Assembly, yun nga, mas matipid at saka nandyan na yung as part of the function of the Congress. On the other hand, sinasabi naman at maraming kritikong nagsasabi na magiging objective nga ba ang Congress, considering na whether we like it or not, at the end of the day, they are still politicians. And you cannot help but to think that okay, are the provisions or are the whole process will have a degree of objectivity considering that meron din siyempre silang political interest. Hindi mawawala ito eh. So yung ang delikado doon ay baka maging self-serving lang. Exactly. Yun ang kumbaga yun yung magandang batas Opo. para sa kanila. Bigyan natin ng isang halimbawa. Kung babalang kasi yan, isang particular na provision dito, ano ba yung term? Yung term at saka yung years. Pwede ba nating sabihin na, yun nga, sa existing, alimbawa, sa isang mambabatas, meron siyang 3 terms, 1 term is equivalent to 3 years. Pwede ba nating sabihin na makakagarantiya ba tayo na maaaring hindi magkaroon ng term ng extension or so on? Or makikita natin na merong adjustment for that matter? So, maraming konsiderasyon na dapat tignan. Ang tingin ko mahalaga dito maging mabusisi ang taong bayan at mas i-inform natin ang taong bayan tungkol sa usaping ito. Kasi tingin ko sa isang demokratikong bansa, ang taong bayan na kung saan edukado at well-informed, ang siyang tingin kong mamamayani pagdating sa huli, pagdating sa ganitong klaseng usapin. Okay. May sinasabi pong hybrid approach si dating Chief Justice Renato Puno. Posible po ba itong sinasabi niyang hybrid approach? Maaaring posible din naman ito. Yun lang, ang tinitignan pa rin din natin habang maraming proposal, lalong tumatagal at nagdedebate. At considering na, alam niyo, ang pagbalangkas, hindi naman basta-basta. It should be work in progress and at the same time, habang dumadami ang suwestyon, mas lalong dumadami din yung pagkakataon para sa debate na kung saan humahaba at lalo pang tumatagal. Ang tingin ko, siguro mag-stick na lang tayo kung either magiging Constituent Assembly ba siya o magiging Constitutional Convention nang sa ganun mapaghandaan ng mabuti kung ano man yung mga provision sa konstitusyon na dapat amyendahan o dapat na palitan. Professor, sang-ayon po ba kayo sa mungkahi na amyendahan lang ang ilang provision ng konstitusyon sa halip na talagang i-overhaul na po ang kabuuan nito? Kung oras at oras ang pag-uusapan, maaari. Pero ang pinaka-critical sa pagtingin at pagbalangkas ng ating konstitusyon, yung ating form of government nga. Ready na ba tayo to push for presidential to parliamentary system or from a unitary to a federal system of government? Ito yung tingin kong napaka-critical pagdating sa pagbalangkas ng ating saligang batas. At higit sa lahat, nandiyan din yung mga economic provisions sa ating konstitusyon. So, kung makikita natin ang unang konsiderasyon dyan, naaakma pa ba o napapanahon pa ba yung 1987 Constitution sa ating pangkasalukuyang panahon. Pangalawa, yung tanong na ano ba talaga ang purpose kung bakit natin kailangang amyendahan ang ating konstitusyon. Ang dami ding nagsasabi na baka naman maaaring ang problema ay implementasyon. Maaaring ang problema naman yung paraan ng kung paano talaga yung istruktura ng mga bagay-bagay at implementasyon. Pero gayon pa man, ang unang katanungan yung rationale behind why do we have to amend our Constitution? So, dapat medyo kailangan nating i-settle o kailangan nating bigyan ng
importansya kung paano talaga natin pagdadaanan itong prosesong ito. Professor, sabi po ng ilang eksperto, mas mainam na gawing semi-presidential ang gobyerno sa pagsulong po ng federalism. What's your take on this? Actually, pag semi-presidential, maraming model na tinitignan. Maaaring kung magpupush tayo from a presidential to a parliamentary system, pwede nating tignan yung French model. Kasi yung French model, ayon na rin din sa ganitong klaseng framework, tinitignan dito na ang presidente elected ng mga ng mga taong bayan at ang prime minister ay manggagaling pa rin din sa parliament. So ito ay yung basically horizontal alignment ng sa pagpapalit ng presidential to parliamentary. Ibang usapin pagdating sa unitary at pagdating sa federal system of government. Ako ang nakikita kong madugo at mabusisi yung pagdating sa unitary at saka sa federal. Kasi kailangan pagdating sa federal system of government, magke-create ka ng another layer of government which is the state government nga. So pag-create mo ng state government, unang-una, kailangan klaro ang function ng federal government at ng state government. Pangalawa pa, dapat hindi magkakaroon ng overlapping yan. Ano yung mga shared powers ng federal government at saka ng state government. And at the end of the day, ang malaking usapin dito is yung funding. Kasi syempre, kung meron kang function na i-delegate sa'yo, dapat may kaakibat na funding yan. Paano rin din yung usapin ng equalization ng pagdidistribute ng funding per state? Kasi pag na-cluster na yan per state, iba-iba ang kapasidad niya mga yan na mag-generate ng sarili nilang revenue or income. Ayaw din nating mangyaring katulad nung nangyari nung 1991 Local Government Code natin. Nung pagpasa ng Local Government Code, automatic, decentralized na kayo, ayan na. Pero walang kaakibat na capacitating on the part. Walang transition eh. So napaka-critical na tingin ko, mabusisi nating mabuti yung pag-push for a unitary to a federal system of government. Considering na hindi na natin gustong maulit yung nangyari nung pagpasa ng Local Government Code noong 1991. Well, Professor, mukhang napakahaba at lawak pa na usapin nito, no? Opo. Mukhang hindi naman agad-agad ay pwedeng sabihin or simulan na kagad yung CONAS or CONCO na gusto natin. At sabi nga ng ilang mambabatas ay ihahain pa o idudulog pa nila ito sa Korte Suprema din. Dahil nga pagdating lalo na yung sa CONAS, yung pagkanilang pagbobotohan. The 3/4. So, we'll see. At panghuli na lamang, ang CONCO, dun sa pagpili ng CONCON at CONAS, pwede bang taong bayan ang mamili on that? Kung ano na lang ang gusto ng tao, at least man lang. Maaari. Or talagang call ng Pangulo? It would depend, of course, on the clamor of the people. Ako tingin, kaya nga maganda na na mas informed yung tao. Although makikita natin sa survey, nag-improve, pero 73% pa rin din ang halos hindi nakakaalam. Ano yung usapin? Hindi naiintindihan. Kasi kung titignan natin, katulad nga, hindi makukuha sa isang upuan kasi napaka-technical nitong bagay na to. So, ang kailangan natin paano natin yung messaging sa part ng taong bayan, paano natin ito mas maipapaalam sa tao na less technical at more practical na okay, ito pala yung mga basic na kailangan nating malaman. Maraming salamat po sa inyong oras. Professor Eric De Torres, ang chairperson po ng Department of Political Science ng University of the East.